Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Sa video pong ito, pag-usapan po natin ang pinaka-nakakatakot at pinaka-nakakikilabot na verse sa buong Biblia. Ito po ay ang Mateo chapter 7 verses 21 to 23. Babasahin ko po. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin o tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang na gumagawa ng kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa iyong pangalan nagpahayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan gumawa kami ng maraming mga himala. Pagkatapos ito ay sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng masasama. Hindi po ba mga kapatid, tunay nga na nakakatakot at nakakikilabot na marinig po natin ito mismo sa ating Panginoong Hesus pagdating ng araw na tayo ay haharap sa Kanya. So pag-usapan na po natin mga kapatid ang dalawang mahalagang bagay na sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus sa atin. Unang-una po mga kapatid ay ang bagay na dapat nating gawin. Dapat nating maranasan sa ating buhay. At ito po ay ang magawa natin mga kapatid, ang kalooban ng ating amang nasa langit. Mababasa po natin mga kapatid sa Juan chapter 6 verse 40, ang kalooban ng ating amang nasa langit. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus, ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ang bawat isa na tumitingin o nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Ito po mga kapatid ang napakahalagang kalooban ng ating amang Diyos na nasa langit. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po na masumpungan natin ng totoo si Jesus Christ sa ating buhay. Dahil yung ipinapakilala po natin sa ibang tao na Christian tayo, tapos sasabihin nila, may makikita sila sa atin na, uy, Christian yan? Ipinapahiya lamang po natin ang ating Panginoong Hesus kapag nakita po ng mga hindi mananampalataya na iba po ang ating ginagawa, na hindi po nakikita sa atin ang mga mabubuting gawa na bunga ng Banal na Espiritu nang tayo po ay makipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Ngayon mga kapatid, na naintindihan na po natin na ang kalooban pala ng ating amang Diyos na nasa langit ay ang sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus. At dahil dito tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi pa po nagtatapos dyan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Bibigyan ko po kayo ng ilan sa mga kalooban pa ng Diyos na dapat nating magawa mga kapatid. Ang una po ay ang nakasulat po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Ang sinasabi po dito, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Amen. Simula po nang tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ang ating puso po dapat ay naglalaman ng puro pasasalamat sa ating Panginoon. Masama man o mabuti ang mga pangyayari sa ating buhay mga kapatid, ito po ay dapat natutunan natin na ipagpasalamat ang lahat ng bagay. Dahil ang lahat ng bagay mga kapatid ay pinahihintulutan ng Panginoon. Masama man o mabuti. Mga kapatid, hindi na po tayo tulad ng dati nang wala pa tayo sa Panginoon na puro tayo reklamo, puro tayo minsan sinisisi pa natin ang Diyos kung bakit nangyayari sa atin yung mga masasamang bagay. Minsan kini-question pa natin na totoo nga ba talaga ang Diyos. Kung tunay ang ating pananampalataya mga kapatid, isa sa magiging bunga ng ating totoong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus mga kapatid ay ang pusong mapagpasalamat sa Diyos. Pinagpapasalamat natin ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil maging ang ginagawa ni Satanas sa ating buhay mga kapatid ay pinahihintulutan ng Diyos. Alalahanin natin yung istorya ni Job na yung lahat ng mga masasamang pangyayari sa buhay niya ay pinahihintulutan ng Diyos. Pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na bawiin, tanggalin lahat ng mga pagpapalang binigay sa kanya ng Diyos. Ngunit si Job po ay hindi po siya nagtampo sa Diyos, hindi siya nagalit sa Diyos, hindi niya sinisi ang Diyos, siya ay nagpakumbaba sa Diyos. Nalaman niya sa sarili niya na ito ay pinahintulutan ng Diyos. At wala siyang maisusumbat sa Diyos. Hindi niya masisisi ang Diyos kung bakit nangyari iyon sa kanya. Kaya mga kapatid, kung talagang tunay nating tinanggap si Kristo sa ating puso, sa ating buhay bilang ating Panginoong Diyos, ito pong bunga ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Anumang dumating sa ating buhay ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Hindi natin sinisisi ang Diyos mga kapatid. Ito po'y kalooban ng Diyos.
Mga kapatid, isa pa pong kalooban ng Diyos para sa atin ay hindi lamang po tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi ginagawa natin mga kapatid, nilalakaran natin yung salita ng Diyos na ating napakinggan. Sinasabi po sa Santiago chapter 1 verse 22, maging tagatupad kayo ng salita at huwag maging tagapakinig lamang, kung hindi dinadaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. Amen. So, yung salita ng Diyos po mga kapatid na narinig natin, na nababasa natin sa Biblia mga kapatid, kahit paulit-ulit nating naririnig yan mga kapatid, kung hindi naman po natin nilalakaran o ginagawa sa ating buhay mga kapatid, hindi natin pinanghahawakan yung salita ng Diyos na parang pinagdududahan natin yung salita ng Diyos, mga kapatid, nagkakasala po tayo. Pag sinasabi natin na mahal natin ang ating Diyos, pero iba naman yung mga ginagawa natin, yung hindi mga makadiyos na bagay yung mga ginagawa natin. Sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero yung mga music na pinakikinggan natin ay hindi naman para sa Diyos. Sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero yung mga bagay na tinitingnan natin sa cellphone, yung mga bagay na pinapanood natin sa TV, sa mga sinihan, ay mga bagay na hindi mga makadiyos. Mga kapatid, huwag po nating dayain ang ating sarili, dahil alam po ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa at wala po tayong maitatago sa Kanya. Amen? Kaya mahalaga po mga kapatid na suriin natin ang ating sarili mga kapatid kung tayo ay namumuhay pa sa pananampalataya. By the way, mamaya po i-discuss po natin ang mga bagay na dapat nating suriin mismo sa ating sarili para matiyak po natin na hindi po sasabihin sa atin ng ating Panginoong Hesus na lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng masama, ikaw na hindi ko kilala. Mga kapatid, nakakatakot po iyon. Dahil kapag narinig po natin iyon sa ating Panginoong Hesus na sasabihin yun sa atin, wala po tayong ibang ine-expect na pupuntahan kundi ang naglalagablab na apoy ng impyerno na para lamang kay Satanas. Sana, ngunit nakakalungkot pong sabihin mga kapatid, ang katotohanan na marami pong tao, hindi lamang po mga unbelievers, pati po mga tao sa loob ng simbahan, sa church mga kapatid, kapag hindi po nila binuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan na sinasabi ng Panginoon mga kapatid, ay maaaring mapunta din po sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Isa pa pong kalooban ng Diyos mga kapatid para sa atin po ay ang nakasulat sa Hebreo chapter 10 verse 25. Ito po ay ang hindi natin pagkaligta o hindi natin pag-absent o lagi nating pagdalo sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos, upang tayo po bilang templo ng Banal na Espiritu, tayo po ang tunay na iglesia, ang tunay na church, tayo po na pinananahanan ng Banal na Espiritu ng Diyos, maging kalakasan tayo ng ibang mga kapatiran, at sila, yung mga kapatiran na kasama natin sa pagtitipon, sila din po ay magiging kalakasan natin. Pinapalakas po natin ang bawat isa mga kapatid sa tuwing tayo po ay nagtitipon, lalong-lalo na nakikita na natin at nararamdaman na nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang araw ng kanyang pagbabalik. Dapat po, hindi po tayo nag-a-absent mga kapatid sa pagtitipon. Kung bakit tayo dumadalo ng pagtitipon, ito ay ang mapalakas natin ang bawat isa. Magpalakasan tayo mga kapatid sa bawat isa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito lamang po ang nagpapalakas sa atin, ang kalakasang espiritual natin mga kapatid. Ito ang sandata natin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So ngayon mga kapatid, hindi ko na po sasabihin pa lahat, iisa-isahin yung mga kalooban ng Diyos sa ating buhay, kasi napakarami po niyan. Napakarami pong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ngunit ang maipapayo ko na lamang po sa inyo mga kapatid, patuloy po nating saliksikin, basahin ang salita ng Diyos para po mas lalo pa po nating malaman mismo sa ating first hand na pagbabasa ng salita ng Diyos kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pananalangin, isa po yan sa kalooban ng Diyos para sa atin. So, iyon po mga kapatid ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang pangalawa pong punto mga kapatid na nais ng Panginoong Hesus na malaman natin para hindi niya sabihin sa atin na lumayo ka sa akin, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng masasama, ay ang bantayan po natin mga kapatid ang ating spiritual na buhay. Bantayan po natin kung meron man po tayong mga ginagawa, meron man pong mga bahid ng kasalanan sa ating puso, meron mang mga nabubuhay na kasamaan, kadiliman, kasalanan sa ating puso, sa ating buhay, sa ating labi, sa ating pag-iisip na hindi ayon sa salita ng Diyos mga kapatid. Kailangan po nating kamuhian ito, kailangan nating bitawan, kailangan nating hingin sa Diyos na gabayan niya tayo, bigyan niya tayo ng banal na pagkatakot
takot sa Kanya, sa mga kasalanang ito, sa mga bagay na ito. Kung meron mang nabubuhay na kahit katiting na kasalanan, mga kapatid, sa ating puso, sa ating buhay, hingin po natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng lakas, bigyan niya tayo ng karunungan upang mapagtagumpayan ang mga kasalanang iyon, mga kapatid. Ang kalakasang nagbumula sa Diyos lamang, mga kapatid, ang kinakailangan natin para mapagtagumpayan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan po, mga kapatid, hindi natin maaalis yan sa ating sarili kung wala ang Diyos. Kaya't kinakailangan po na araw-araw, oras-oras, minu-minuto, segundo ng ating buhay hanggat tayo ay gising, mga kapatid. Habang tayo hindi patulog, mga kapatid, ang ating puso dapat po, mga kapatid, ay walang ibang tinitibok kundi ang Panginoon lamang. Walang ibang laman ng ating isip, mga kapatid, kundi ang Diyos lamang. At walang iba tayong ninanais kundi ang masunod at magawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yung mga pansariling nais natin, mga kapatid, yan ay bitawan na natin dahil most of the time, mga kapatid, kapag ang ating sariling mga kagustuhan, mga sarili nating nais ang ating nilalagay o inuuna natin sa ating sarili, mga kapatid, diyan tayo bumabagsak, mga kapatid. Kahit ginagamit na tayo sa ministry, mga kapatid, kahit nagpapalaya sa tayong mga demonyo, gumagawa na tayo ng mga himala, nagpapahayag na tayo ng salita ng Diyos, kung meron po tayong mga itinatago, mga sekretong kasalanan sa ating buhay. Sinasabi po sa 2 Korinto chapter 13 verses 5 to 14, suriin ninyo ang iyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi ba ninyo kinikilala ang iyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung kayo ay hindi po masa sa pagsubok. Sumaari po pala, mga kapatid, na tayo ay hindi po masa sa pagsubok. Ito po ay taliwas doon sa mga maling katuruan na lumalaganap ngayon po sa social media. Yung sinasabi nila na once you're saved, you're always saved. Ito po, mga kapatid, ay maling doktrina. Yung sinasabi nila na once na saved ka na ngayon, once na nag-pray ka na ng sinner's prayer, once na tinanggap mo na si Kristo sa iyong puso bilang iyong Panginoong Diyos at tagapagligtas, forever ka nang ligtas. Kahit na ikaw ay magkasala, ang iyong kaligtasan ay hindi na mawawala. Mga kapatid, ito po ay kasinungalingan na nanggagaling mismo sa puso ni Satanas upang i-inject sa puso ng tao na okay lang na magkasala. Walang problema kahit na ikaw ay magkasala. Ikaw ay ligtas pa rin. Mga kapatid, ang punot dulo nito po, mga kapatid, ay pride. Dahil bakit po? Yung mga Kristiyano po na pinaniwalaan, pinanghawakan yung doktrinang ito na once you're saved, you're always saved. Naging kampante na sila sa kanilang buhay Kristiyano na hindi na nila ina-exercise yung banal na pagkatakot sa Diyos. Yung sinasabi ng isang verse na work out your salvation with fear and trembling. Yung mga Christians po na napaniwala na po ng once saved, always saved. Nawawala na po yung takot nila sa Diyos dahil kampante na po sila na dahil saved na sila, they will be forever saved. Ang banal na pagkatakot po sa Diyos, mga kapatid, ay hindi po dapat mawala. Dahil kapag nawala na po ang ating banal na pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, hindi na po tayo matatakot na gumawa ng kasalanan. Hindi na po tayo matatakot na muling lumublob sa putik ng kasamaan, ng kasalanan. Kaya mag-iingat po tayo, mga kapatid, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon. Suriin po natin yung mga naririnig nating mga nagtuturo. Kaya ay advice po, mga kapatid, na bago po tayo makinig sa mga tagapagturo sa social media, sa internet, sa YouTube, sa Facebook, kung saan man, mga kapatid, kailangan po ang first-hand resource natin, mga kapatid, walang iba po kundi ang Biblia. Dahil po, mga kapatid, kapag Biblia po ang ating inuna, ang siyang naging pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Biblia, hindi na po tayo, mga kapatid, maliligaw ng kahit na sino man. Kahit na sino man pong tagapagturo or sino man po ang mag-share sa atin, malalaman na natin right away, mga kapatid, kung ang itinuturo nila ay ayon sa salita ng Diyos o hindi. Matagal na po na ilimbag ang salita ng Diyos at maging noon pa man, mga kapatid, ay sinasabi na sa atin ng Bible na sa mga huling araw, maraming mga bulaang propeta, maraming mga bulaang tagapagturo ang lilitaw, mga kapatid. Gagawin nila, mga kapatid, ang lahat ng uri ng panlilinlang para lang mapaniwala ang mga tao, para lang maitanim sa mga tao ang mga salita na gusto lang marinig ng mga tao. Ganyan po ang katangian ng mga tao ngayong mga huling araw, mga kapatid. Kaya wag po tayong padaya, mga kapatid. Sinasabi ni Jesus na naririnig ng kanyang tupa ang kanyang boses. Kaya, mga kapatid, kailangan po, dapat po tayong marunong makinig sa ating pastol. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesus.